Magandang umaga muli mga kapatid. Isang pasasalamat sa Panginoon na sa loob ng isang linggo tayo muling nandito. Binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na makapiling niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa kanyang mensahe. Napakabuti ng Panginoong Diyos. Amen? So ano man yung pinagdaanan natin sa buong linggo, iba-iba man yung pinagdaanan natin, masasabi pa rin na napakabuti ng Panginoon. Masasabi pa rin natin, na napakabuti ng Panginoon. Kasi andito pa rin tayo. Binibigyan niya ng pag-asa, ng pagkakataon na maranasan natin ng kanyang kabutihan. Mga kapatid, yung mensahe ng Panginoon sa atin sa umagang ito ay connected doon sa ating pinag-aaralan sa ating discipleship. Yung mga primary, I was been blessed, doon sa lesson na ating pinag-aaralan. And at the same time, nung mayroon akong disciple itong nakaraang linggo, papasalamat siya, Talagang connected doon sa lesson po natin sa mga primary, Papasalamat siya kasi sabi niya na pastor na nakakaalala sa kanya, sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Diyos. So, kailangan po natin itong mensaheng ito, nire-remind tayo ng Panginoon dahil ang katotohanan na hindi pa natin talaga alam kung hanggang kailan matatapos itong sitwasyon natin sa panahon ng pandemic. Walang nakakaalam kung hanggang kailan ito matatapos. Kung hanggang kailan tayo makakapamuhay ng ganito. At ang katotohanan, mga kapatid, na hindi na tayo babalik doon sa dati. Na kailangan na natin talagang maghanda sa bagong buhay na kasama ang Panginoong Diyos. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Psalms chapter 23. Pero hindi natin babasahin yung buong chapter noon because magpo-focus lang po tayo sa isang verse. Ito ay sa verse 4. Psalms chapter 23 verse 4. Basahin po natin. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Tayo manalangin. Ama naming makapangyarihan, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po dahil tunay nga na ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniiwanan. Despite of those circumstances, despite of this pandemic, Lord, nararanasan pa rin namin ang iyong kabutihan, Panginoon. Your presence, Lord. Your faithfulness, Panginoon, na kailanman na hindi ka nagbabago, Panginoon. Salamat po, Lord, sapagkat nandiyan ka palagi, Panginoon, to remind us, to strengthen us, Lord, and your Holy Spirit lead us, Lord, para maunawaan, Panginoon, yung mga bagay na hindi namin naiintindihan. Continue to be with us, Lord, in your presence with us this morning. And Lord, may your wisdom be upon us, and all this we pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. Amen. Muli mga kapatid, maraming salamat po dahil nandyan po kayo para patuloy na makinig sa salita ng Panginoong Diyos. Salamat po dahil patuloy na kayo'y nagtitiwala, na tayo ay ginagambayan ng Panginoon. Katulad ng aking sinabi kanina, katulad ng aking
nabanggit, kailangan natin itong message, and na-bless po ako. I was convicted, no? Na-convict ako dito sa message na ito. After ng discipleship, after ng makasat ko ang isang kapatiran, and after na basahin ko ang aklat na ito na naisulat ni David, talagang ako'y nagpasalamat sa Panginoon. Sapagkat bilang isang tao, tayo ay nakakaranas minsan na para bang pakiramdam po natin tayo'y nag-iisa. Tayo'y nag-iisa. Pakiramdam natin wala tayong makasama. Pakiramdam natin walang tutulong sa atin. Pakiramdam natin para bang wala ng tao sa mundo. Dahil sa mga pinagdadaanan natin na mga problema, dahil sa mga bagay na gusto natin gawin pero hindi na natin magawa dahil sa pandemic na ito. But God comforted me, At sa umaga ito sa pamagitan ng mga kanyang salita. At dito sa binasa natin, si Haring David, ang nagsulat nito. At siya yung pinaka-best person na pwedeng magsulat ng ating pong binabasa. Dahil mula sa kanyang pagkabata hanggang sa siya'y naging nagkaedad, dumating siya sa gulang ng young adults, ay nanatili na siya ay isang pastol o na nagpapastol ng mga tupa. Naiintindihan niya yung kalagayan ng mga tupa at mayroon siyang tunay na relasyon sa tupa. Ganun din, sa atin at ang Diyos, mga kapatid, between us at ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Na ang Diyos lamang, mga kapatid, ang best na maging pastol po natin sapagkat siya yung lumikha sa atin. Siya yung gumagabay sa atin. Katulad ni Haring David, mga kapatid, nauunawaan niya. Kaya nga sa umagang ito, mga kapatid, pwede bang sabihin natin sa ating katabi, minsan pa, kapatid, hindi ka nag-iisa. Yun yung message ng Panginoon. Hindi po tayo nag-iisa. Kailanman hindi tayo nag-iisa sa buhay po natin nung tinanggap natin ang Panginoong Diyos. Lagi natin kasama ang Panginoong Diyos. Sa hirap o ginhawa, sa lungkot at ligaya, sa karamdaman o kalusugan, hindi tayo nag-isa dahil kasama natin ang Panginoong Diyos. Amen? So ngayong umagang ito, mayroon tatlong perspective, na sa ating paglalakbay na ituturo sa atin ng Panginoon. Mayroon tatlong bagay upang sa ganoon sa kabila ng pandemic na ito o anumang pinagdadaanan nyo sa buhay, mga kapatid, ay hindi nyo maranasan o maramdaman na kayo ay nag-iisa. Tatlong bagay ang ituturo sa atin ng Panginoong Diyos na dapat talaga na maisapamuhay natin, na dapat ay may-apply natin, na dapat ay paniwalaan po natin. Na kung saan ito yung magbibigay sa atin ng kalakasan, ng kagalakan, ng kapayapaan kung nauunawaan po natin at may-apply natin sa buhay po natin. Una, mga kapatid, para hindi po natin maramdaman yung pag-iisa na akala natin na hindi na kumikilos ng Diyos sa buhay natin, tandaan po natin lagi, kailangan i-accept natin yung realidad, ng valley, the reality of the valley. Kailangan maniwala tayo na mayroong valley, sa buhay po natin. Minsan magtatanong siguro tayo, kung bakit kailangan nating dumaan dito sa valley na ito kung ito naman pala ay mahirap. Kung ito naman pala ay delikado, bakit kailangan pa nating dumaan? Kung titingnan natin yung history ng mga shepherd nung panahon ni Haring David at ng mga nauna pa at mga sumunod sa kanila, mga kapatid, ang mga pastol nung panahon na iyon ay sa isang taon, sa isang beses sa isang taon,
sila po ay naglalakbay ng mahabang paglalakbay. O sa madaling salita, once in a year, no? Sila'y may mahabang paglalakbay kasama ng kanilang mga tupa. Kasi sa lugar ng mga Israelite noong unang panahon, no? Halos sa isang taon ay napakalamig ng kanila pong temperatura. No? Yung weather nila, napakalamig. No? Kaya nga mga kapatid, hindi na nila maipastol yung kanilang mga tupa sa malayo. So pinapakain nila yung kanilang mga tupa malapit lang sa kanilang mga tahanan. Kaya nga kasi yung bundok, bulubundukin na kung saan ay nandoon yung mga sariwang mga doon sa valley ay na kanilang pupuntaan, no? Ay yung dadaanan nila ay punong-puno ng yelo, napakadelikado. Sinasamantala ng mga pastol noong unang panahon na maglakbay kapag summer. Pero napakadelikado pa rin. Kasi kapag summer, hindi pa talaga natutunaw yung yelo. Unti-unti na natutunaw yung yelo. Kaya nga napakadelikado. No? Pero sa kagustuhan ng mga pastol na makakain ng sariwang damo, yung kanilang mga tupa, no? Ito po'y ginagawa nila. No? Ginagawa nila mga kapatid. No? Kaya nga mga kapatid, sa buhay po natin bilang isang mananampalataya, huwag tayong ma-surprise din sa buhay po natin na kapag dumating yung buhay natin na parang dadaan tayo sa valley. No? Learn to accept the reality of the valley. No? Sa buong taon, mga kapatid talaga, mararanasan po natin yung mga valley na ito, yung mga kabigatan na ito, sa mga problema na ito. Ang pinapaalala ng Panginoon sa atin, i-accept mo yung reality. Kasi kapag tinanggap mo yung realidad na mayroong mga valley sa buhay mo, may mga pagsubok sa buhay mo, maiiwasan po natin yung pagsaself-pity natin. No? Yung panghihina natin, mga kapatid, no? Na kung saan mararamdaman mo na parang ikaw na lang ata yung hindi masaya. Ikaw na ata yung walang kaibigan. Yung parang pakiramdam mo against sa iyo ang mundo. No? Mararanasan mo yan mga kapatid kapag hindi mo tinanggap yung reality na mayroon talagang mga problema sa buhay mo. May mga dadaanan ka sa buhay mo na mga valley, no? May mga problema, mga pagsubok mga kapatid. Iniiwas tayo ng Panginoon. Kasi kung hindi natin tatanggapin yung reality, matatrap tayo sa gawa ng kaaway. Yun yung mararamdaman natin. Kasi hindi natin tanggap eh. Ang akala kasi natin, lagi tayong masaya. No? Yung buhay laging maganda. Yung buhay natin laging may sense, mga kapatid. Pero yun yung katotohanan, mga kapatid, na sinasabi ng Panginoon sa atin. Accept the reality. Hindi, wag natin sisihin ang Panginoong Diyos dito mga kapatid. No, ang kailangan lang po natin ay manatili tayo na malakas at mag-move on, maglakad, magtiwala tayo na ang Diyos mga kapatid ay kasama po natin. Amen? Amen mga kapatid. So mga kapatid, uulitin ko po mga kapatid na there will be difficult days, there will be difficult times sa buhay po natin mga kapatid. Minsan marami, minsan kokonti. Sa isang taon, minsan mararanasan mo yung malalim na problema, minsan hindi malalim. No? Minsan mararanasan mo sa isang taon na magkakaroon ka ng problema, napakahabang pagdurusa. Minsan naman may maiksing pagdurusa, mga kapatid. Pero ngayong umagang ito mga kapatid, gustong tanggapin mo, gustong iparating sa iyo ng Panginoon, tanggapin mo na daraan ka talaga ganoong kalagayan ng buhay. Lahat tayo haharap doon. No? Ang gagawin lang po natin, makinig tayo sa Panginoong Jesucristo. Makinig tayo sa sinasabi ng Panginoon Diyos sa umagang ito. Accept the reality of the valley. Tinatanggap mo ba? Tinatanggap mo ba, mga kapatid? Kasi kung hindi mo tatanggapin o hindi mo tinatanggap
yung realidad na may problema ka na pagdadaanan, no? Kahit minsan sa loob ng isang taon. Kapag dumating yun, hindi mo tinatanggap, mabibigla ka. Magsa-self-pity ka, matatrap ka ng kaaway hanggang sa maramdaman mo na naliligaw ka na ninandas. Hanggang lumalayo ka na sa Panginoon. Mayroong isang Kristiyano na ganyan, no? Nangyari na yan. No? Nung siya nagsisimula pa lang talaga, ang akala niya yung buhay ng isang Kristiyano, puro madali lang. Sa paglalakbay niya, wala siyang dadaanan na valley. Walang problema na dadaanan niya. Anong hindi niya tinanggap? Akala niya ganun lang. Dumating yung problema. Dahil hindi niya tanggap, nagkaroon siya ng depression. Naramdaman niya na parang bang mag-isa lang siya. Naramdaman niya na pinabayaan siya ng Diyos. Hanggang siya natrap siya ng kaaway, sinunog niya lahat, pati Biblia. Hanggang siya tumalikod siya sa Panginoon. Kasi hindi niya tanggap eh. Di ba yun yung kadalasan nangyayari kapag hindi mo tanggap ang isang bagay, yung ine-expect mo ay palagi maganda, anong kinahihinatnan? Malulungkot ka. Minsan nagpapakamatay pa ang isang tao. Diba? Kasi hindi niya tinatanggap yung realidad. Ang sabi sa John 16 verse 33, lagi kong sinasabi sa inyo, I have told you these things so that you may have peace. In this world you have trouble. No, sino sinabi sa atin ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid? No? Lagi natin tatandaan, lagi sinasabi ng Panginoon, sa mundong ito, maraming kapighatian. Marami tayong paghihatian. So ngayong umaga, nalaman mo na, naintindihan mo na, tanggapin mo yung realidad. Mayroon kang valley na dadaanan, pero huwag kang malungkot dahil hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Panginoong Diyos. Amen? Number 2, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, para ikaw ay makapagpatuloy at hindi po manghina, hindi mo maranasan yung pakiramdam mo hihinto ka na sa iyong paglalakbay, watch how you respond in the valley. Dapat, mga kapatid, tinitignan mo, pinag-aaralan mo kung paano ka mag-respond doon sa mga problema na pinagdadaanan mo, mga kapatid. Kasi mga kapatid, totoo yun, katulad ng sinabi ko kanina. Nung kapag dumating sa buhay po natin yung trouble, kapag dumating na yung buhay natin yung pain, yung mga suffering, mga kapatid, no, yung depression, yung broken relationship, yung bullied, yung karamdaman, mga kapatid, yung kakulangan sa mga bagay na kailangan po natin, no, na bumabagsak po tayo doon. Pakiramdam natin, nireject na tayo, iniwanan na tayo. Ang response po natin, mga kapatid, kapag hindi muna tayo nag-post, hindi mo tayo sumandaling manalangin, sumandaling mag-isip, mag-focus dun sa problema, mga kapatid, anong kahihinat na nun? Katulad ng kanina, matatrap din tayo doon sa response na gagawin po natin. Matatrap tayo doon sa iaalok ng kaaway. Yun yung madalas na response po natin kapag tayo nagkakaroon ng problema, yung sarili nating karunungan, yung ina-advise ng ibang tao, yung sasabihin ng kaibigan mo, ng kamag-anak mo. Mga kapatid, lagi nating tatandaan, mga kapatid, no? Kailangan nating mag-post, no? I-adjust yung focus natin. Katulad ng isang sasakyan, di po ba? Hindi tayo pwedeng agad-agad umandar. Kahit na marunong kang mag-drive, no? Kung yung salamin mo sa harapan o yung windshield mo ay napakadumi, kahit na napagaling mong mag-drive, mga kapatid, kung aandar ka agad, sigurado, babangga ka. Kung kailangan mo munang linisan, kailangan mo munang mag-focus, di ba? Kung ano yung gagawin mo, mga kapatid. No? Yung reaction po natin, dapat magmuni-muni tayo muna. Tingin natin yung karunungan natin sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, paalala niya po sa atin, watch how you respond in the valley. No? Pag-aralan nating mabuti kung ano yung i-response po natin doon sa problema. Kasi baka pag nag-respond tayo sa isang problema, baka lalong problema pa yung kahihinatnan. Imbis na masolusyonan yung problema, dahil hindi mo muna pinag-aralan, hindi ka humingi muna ng karunungan sa Panginoon, baka lalong lumala yung problema. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Kasi ang Diyos, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos nakikinig.
No? Alam mo mga kapatid, para hindi ka manghina ngayon, hindi mo maramdaman yung paghihina sa kabila ng pinagdadaanan mo, sa kabila ng pandemic na ito, nais ipaalala ng Panginoon sa iyo na mas worth ka, no? Mas importante ka sa mga bagay sa mundong ito. Mas importante ka sa lahat ng nilikha ng Panginoong Diyos sa mundong ito. Tandaan mo yan. No? Kung makakaramdam ka ng panghihina, kung makaramdam mo kulang ka ng pagkain, kulang ka ng kaibigan, kulang ka ng anumang bagay sa buhay mo, tandaan mo mga kapatid, hindi ka pinapayaan ng Panginoong Diyos. Mahalaga ka sa Panginoon mahalaga ka sa Panginoong Diyos. Ano yung patunay ko dito mga kapatid? Ano yung patunay ko kung gaano ka kamahal ng Panginoon? Kung gaano ka kaimportante sa Panginoon? John 3:16 verse 17. Yun yung patunay ko. Kung nagdadalawang isip ka, mga kapatid, kung hindi ka naniniwala at nawawalan ka na ng tiwala, mga kapatid, sa Panginoong Diyos na iniwanan ka, tandaan mo ito, John 3 verse 16 to 17. Ano sabi sa John 3 verse 16 to 7? For God so loved the world, diba? Sabi niya, yun yung katotohanan, mahal ng Diyos ang sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, diba? Parang sino mang manampalataya ay hindi na maparusahan kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa verse 17, ano pang sabi? Hindi niya ipinadala ang kanyang anak para husgahan ang mundo, mga kapatid, kundi iligtas ang mundo, mga kapatid, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Lagi nating tatandaan yan. Ay, importante ka pala sa Panginoon. Ay, importante pala ako sa Panginoon. Diba? So, bago tayo mag-respond sa mga problema, bago natin sisihin yung sarili natin, bago natin maramdaman na wala na tayong kasama, wala nang kahihinatnan yung buhay mo, mga kapatid, magmuni-muni ka muna. At kapag nalaman mo, naintindihan ka kung gaano ka kamahal ng Panginoong Diyos, mga kapatid, makikita mo yung solusyon mo sa problema, mga kapatid, ay magiging matagumpay, no? Don't focus on the valley, no? Mag-focus ka sa shepherd. Katulad ng mga tupa. Yung katulad ng mga tupa, mga kapatid. Yung mga hindi napapahamak. Yung hindi mga naliligaw. Nagpo-focus sila doon sa shepherd. Sumusunod sila doon sa shepherd. Yung mga matitinong mga tupa, yung mga matitinong sheep, yung mga nagtitiwala doon sa shepherd, no, kahit na makakita sa kanilang paglalakbay, makakita sila ng mga damo, hindi sila lilihis ng pagsunod doon sa shepherd. Kasi naniniwala sila na mas maraming magagandang damo at masasarap na damo doon sa pagdadalhan ng shepherd sa kanila. Amen? Katulad ng sinasabi ko nga sa inyo, mga kapatid, huwag niyong hayaan na kapag may problema o pagsubok tayong pagdadaanan, ay agad-agad na susolusyonan natin. Kasi sasabihin mo, marunong naman ako. Especially yung mga kabataan, titignan po ninyo, di ba? Yung mga kabataan. Di ba akala nila alam na nila, di ba? Akala nila yung love, akala nila alam na nila, kaya na yung sarili nila. Ano nangyari? Maagang nag-asawa, di ba? Maagang nag-asawa. Kasi napahamak yung solusyon nila, yun yung akala nila tama. Yun yung tinuturo sa atin. Sa buhay din na hindi lang sa mga kabataan, pati sa mga matatanda. Na akala ng mga matatanda, marunong na sila. No? Akala nila, alam na nila lahat. Ito ba? Hindi sila sumangguni sa Panginoon. Hindi sila nagtiwala sa sinasabi ng Panginoon. No? Kapag may opportunity, take na agad natin. Anong nangyari? Naligaw tayo. Napalayo tayo doon sa shepherd. Kaya mga kapatid, lagi nating tatandaan, huwag kang mag-focus doon sa problema. Mag-focus ka doon sa shepherd. Mag-focus ka sa Panginoong Diyos. Amen? Amen. So declare to God your faith in Him. Katulad ni David, mga kapatid, no? Sabi nga ni David, He is my shepherd. He makes me lie down. He leads me. He restores me. He leads me. He restore my soul. Ang sabi pa ni David sa verse 4, I am not afraid because you are with me. I am going to go through difficult journey safely because you are here. Dapat yung ating pong
maisapamuhay yung pananampalataya po natin. Na kahit dumaan man ako dito sa matitinding pagsubok na ito, naniniwala ako na hindi ako mapapahamak kasi kasama ko ang shepherd, kasama ko ang Diyos. Amen? Dapat ganun tayo. Kahit tumagal itong pandemic na ito, hindi ako matatakot kasi alam ko kasama ko ang Diyos. Amen? Sa mga nalulungkot yan, sa mga nag-aalala na dyan, na baka hindi na matapos itong pandemic na ito. Yung mga nag-aalala dyan na wala ng patutunguhan ng kanilang buhay, tandaan po ninyo mga kapatid, yung sinabi ni David, mga kapatid. No? Hindi ako mapapahamak kahit dumaan man ako dito sa pinakamahirap na paglalakbay kasi kasama ko ang Diyos, mga kapatid. So, mayroong isang bata, no? Isang kwento ng isang bata na siguro around 7 years old sa kanilang klase. No? Sila ay tatayo isa-isa sa harapan ng klase kasi sasabihin nila kung ano yung gusto nilang maging paglaki nila. So, naranasan niyo rin po ba yon? Na kayo tumayo sa harapan ng inyong mga klase at sasabihin niyo, gusto kong maging doktor para magpagaling ng mga may sakit. Gusto kong maging abogado para ipagtanggol yung mga naaapi. Gusto kong maging driver para mag-drive ng sasakyan. Diba? Pero kakaiba tong batang ito. Di po ba? Mayroong isang bata na matapang. No, ang sabi ng bata, gusto kong maging trainer ng mga lion. No? At yung mga lion na yon, ititrain ko sila para magpakita kaming hilas sa circus, sabi niya. At ako ay paglaki ko, sabi niya, dadaan ako doon sa mga kulungan ng mga leon na walang pamalo o panlaban. Pero napaisip siya, bigla siya nahinto sa panandalian. At ang karugtong ng kanyang speech, no? Pero kasama ko ang daddy ko. Nakuha niyo mga kapatid yung kwento. Hindi natatakot yung bata habang nag-i-speech siya. Na kahit alam niyang delikado yung pag-train ng leon, alam niyang delikado na dadaan siya doon sa maraming leon sa kanilang kulungan, hindi siya matatakot. Bakit? Kasi kasama niya ang daddy niya. Dahil naniniwala siya na yung daddy niya kaya siyang ipagtanggol. Ganoon din tayo. Dapat yung ating pananampalataya ganoon. Yung ating pagtitiwala sa Diyos ganoon, mga kapatid. Na kahit dumaan man tayo sa napakadaming problema sa buhay, hindi tayo magtatakot. Patuloy tayong maglalakbay. Patuloy tayong mag-move on. Kasi alam mo na kasama mo ang Diyos. Isasama mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Number 3, mga kapatid at panghuli, ito po yung number 3, mga kapatid. Remember your resources. No? Remember your resources. No? Inalala ni David yung resources. Hindi siya nag-focus doon sa valley. Hindi niya tinignan, mga kapatid. Hindi siya tumingin kung saan-saan. Basta yung focus niya doon sa kanilang pupuntahan, mga kapatid. Ano yung resources ni David, mga kapatid? The shepherd is capable of protecting and to help and save us. Ano yung resources nung shepherd, nung pastor? Yung rod and yung staff. Di ba? Doon nag-focus si David. Yung salita ng Panginoong Diyos. No? Yung presensya ng Panginoong Diyos. Yung resources niya, yung salita ng Diyos. Yung pangako ng Panginoong Diyos sa kanya. Yun yung pinanghawakan ni David. Hindi niya tinignan yung kanila pong paglalakbay, yung kanilang lalakarin na napakadelikado, na natutunaw pa yung yelo. Hindi niya tinignan yon. Nung kinalaban niya si Goliath, hindi niya tinignan kung gaano kalaki si Goliath. Di ba? Ang tinignan niya ay kung ano yung gagawin ng Panginoong Diyos sa Goliath. Mga kapatid, ito yung tinuturo sa atin ng Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos ay palaging nasa atin, no? At ang Diyos kailanman hindi tayo iiwan. Ang sabi sa Revelation chapter 7 verse 17,
Ito po yung pangwakas na verse na isasabihin ko o siyano ko po sa inyo. Sabi rito, for the Lamb of the center of the throne will be their shepherd. He will lead them to springs of living water, and God will wipe away every tear from their eyes. Mga kapatid, sa umagang ito, sasabihin ko uli sa inyo, mga kapatid, mayroong times talaga ng kalungkutan. Mayroong times talaga, mayroong oras na papatak yung mga luha po natin. May mga panahon na para bang madudurog na yung puso mo dahil sa mga problema. May mga panahon na para bang gusto mo nang huminto. No? Mga kapatid, ngayong umagang ito, sabi ng Panginoong Diyos, magtiwala ka. Papahirin ng Diyos, katulad na sinabi sa Revelation chapter 7 verse 17. And God will wipe away every tear from their eyes. Maniwala ka, kapatid. Lahat ng pagluha mo, papahiran ng Panginoon yan. Pupunasan ng Panginoon. I'll see the Lord yan. Magtiwala ka lang, mga kapatid. Manampalataya ka na hindi ka nag-iisa, mga kapatid. Ano yung una? Ulitin po natin bago tayo magtapos. Ano yung sinabi ng Panginoong Diyos sa atin? Accept the reality of the valley. Tanggapin mo na mayroong mga pagsubok talaga sa buhay mo. Ang pangalawa, mga kapatid, huminto ka muna. Kapag may mga problema sa buhay mo, huwag agad-agad solusyon. Huwag agad-agad sarili mong karunungan yung gamitin mo. May Diyos na nakamasid sa iyo. May Diyos na magbibigay ng karunungan sa iyo. May Diyos na kasama mo sa tagumpay. And then pangatlo at panghuli, focus ko dun sa resources. Hindi siya natutunan mo sa mundong ito. Dahil ang totoong tagumpay ay nagmumula doon sa totoong resources, yung salita ng Panginoong Diyos, yung pangako ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, tiwala tayo sa Panginoon. Ulitin ko po, hindi ka nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa kailanman. Sama-sama natin awitan ng Panginoon sa oras na ito. Sambahin natin siya sa kanyang kadakilaan. Sambahin natin siya dahil sa kabila ng ating mga problema, ay binibigyan pa rin tayo ng kapayapaan at kagalakan ng Panginoon. Awitin natin na may pasasalamat at pagpuri sa Panginoon that He has made us glad. He has given us peace despite the circumstances. Kaya sama-sama natin awitin. I will bless the Lord forever.
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, salamat po sa mga ito. Thank you, Lord, for your wonderful advice. Thank you, Lord, for your message, Panginoon, that will help us to be, or that will help us to continue our journey, Panginoon. Even we walk through the valley of the shadow of death, Lord, we will fear no evil because you are with me, Panginoon. Your rod and your staff, they will comfort us, Lord. Kailangan lang po namin, Panginoon, ay pangunahan mo. Na huwag po kaming marunong, Lord. Huwag po namin sabihin na alam na po namin. Huwag po kaming magmagaling, Panginoon. Dahil ang katotohanan, Lord, wala po kaming alam kung yung karunungan mo ay wala sa amin, Lord. Teach us, Lord, how to listen, Panginoon, and how to be humble, Panginoon, sa iyong harapan. Palagi po namin isipin, Lord, that we are like a sheep na kailangan ng isang pastol. Na wala po kaming kakayanan, Panginoon, na mamuhay sa sarili naming karunungan, sa sarili naming lakas. We need the shepherd, Lord, to shape us, Lord, to shepherd us, Lord. We need a shepherd that will lead us, Panginoon. Salamat po, Lord, dahil hindi man namin hiningi, ibinigay mo na, Panginoon. Binigay mo ang iyong sarili, Panginoon, para i-lead po kami, Panginoon. And Lord, ang gagawin lamang po namin ay manatili na maging humble at magtiwala sa pagsunod sa iyo. Huwag po kaming matrap, Lord, sa gawa ng kaaway. Huwag po kami, Panginoon, malihis ng landas, Panginoon. Dahil walang ibang makapagbibigay ng solusyon sa aming mga problema, Panginoon, kundi ikaw lamang. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe, sa iyong paalala na hindi kami nag-iisa. Andiyan ka palagi, Panginoon, to comfort us, Lord, to lead us, to restore us, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa iyong mga salita. At patuloy po namin itinataas, Panginoon, ang kalagayan ng sanlibutan ito. Kayo na po nawa, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa mga taong nangangailangan sa panahon, Lord, sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. Remind them, Lord, katulad ng pag-remind mo po sa amin, na hindi sila nag-iisa. Kailangan lang po nila, Panginoon, ay magpapastol sa iyo, Panginoon. Magtiwala sa iyo. Sumunod sa iyo, Panginoon. Muli, Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa katagumpayan. Ang gawain ito at patuloy na itinataas po namin sa iyo lahat ng ito at pinagkakatiwala. At ang kapayapaan, ang kagalakan, ang katagumpayan sa lahat ng aming gagawin ay pagkaloob mo sa bawat mananampalataya sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.